Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, nag-explore po tayo ngayon. Solo explore po ako, no? Dahil meron tayong pupuntahan. So, ayan, mag-update tayo, no? Kasi sa exploration kong ito, kasama ko po ang aking gabay. Kasama ko po ang aking mga kaibigan na duwende. At di po nila ako pinapabayaan, lalong-lalo na po na ako lang yung solo explore lang ako, kaya kampante po tayo, no? Lalo na po yung unang-una yung ating Panginoon talaga, no? Unang-unang protection sa atin, at itong mga gabay ko ay ayan, sila lang po yung sugo, no? Para isa sila sa mga tumutulong sa atin. So, nakakalungkot, no, dahil may nakita kasi si Peter. Kakausapin ko po ang aking mga kaibigan ngayon para habang tayo ay naglalakad, makakausap po natin sila. Kasi maraming katanungan at marami pong walang nakakaalam, no, kung tungkol po ito sa mga gabay. Minsan ko lang po ito tatalakayin, pero paalam naman ako sa mga gabay ko na kung pwede, akong ma-share sa inyo, ha. Kasi maraming kasing klaseng gabay. So, yan. Magpapahinga muna ako dito. Yan. Pahinga muna ako kasi kanina pa po ako naglalakad. Yan, sila dyan, meron siyang pinuntahan, no? Kanya-kanya muna kaming lakad ngayon dahil may mga misyon tayo na kailangan namin itong matapos. Kapag may mission tayo, kailangan talaga na tagumpayan natin ito, no, sa tulong ng mahal na Panginoon at sa ating mga kaibigan. So, ayan, no, gusto kong pumunta kay kaibigang Erica, no? Si Erica, isa po siyang duwending babae at mandirigma po siya, no, at wala po siyang takot. Meron kasi kaming pagkahalin tulad po kasi may ugali po siya, no, na ganun din po ako. Kaya yung kalooban, no, ko sa kanya ay parang magaan yung loob ko sa aking kaibigan, no, ang bagong kaibigan ko na si Erica. So, ayan. Mga bayabas pala dito, no. Ito yung maganda sa bundok kasi dito di ka magugutom, no. Yung problemahin mo lang ay yung bigas. Pero yung mga gulay-gulay dyan, marami kang makikita kasi pwede ka namang makakuha dito. Yung mga gulay-gulay tulad na lang nito, oh. Yan, may mga prutas naman, kaya hindi tayo magutom dito sa bundok. Friend, salamat, no. Shout out ko pala muna, no, bago ako magsimula. Shout out ako kay Mama Susan, kay Tita Dailin, kay Ate Shai, kumusta po? Kay Tita Ilgina Langli, Ma'am Johnny Bonita, tsaka si Nanay Ivy, kumusta po kayo? Si Ate Imelda Doki, Ma'am Lorna, si Ma'am Lorna Vlog Gonzalo, no, Ma'am Marites Okada, Ma'am Mahaka, kumusta po kayo? Tsaka kay Rodel Magno, shout out po. Randolph Reyes, sana po gumaling po yung ama mo, no, kasi nasa hospital. Kaya pagdarasal ko po na sana gumaling po siya. Tsaka salamat po sa lahat ng mga nanonood na kahit noon pa hanggang ngayon sumusuporta pa rin po kayo sa akin. Maraming salamat po. At sino pa ba yun, no? Minsan nakakalimutan ko talaga, no? Ayan, Tita Dailin, kumusta ka na, Tita? Salamat. Ayan, salamat sa inyong pagsuporta. Suportahan niyo po si Jandrel, tsaka si Nelja, no? Tuloy pa rin ang explore namin, no? Tuloy pa rin tayo. Marami pa rin tayong kakaharapin na pagsubok at panganib dito sa bundok, no? Lalong-lalo na po ngayon na mas dumadami po yung mga kriminal sa panahon natin ngayon.
Yan, shout out. Hindi ko kayo maisa-isa. Maraming salamat. Tsaka kay Ma'am Wendy pala, no? Ma'am Wendy, salamat po sa mga chocolate. Tsaka padala ninyo. Maraming salamat, no? Yung mga chocolates. Talagang natutuwa po ang aking mga kaibigan, no? Salamat, Nanay Ivy. Thank you po. Yan, lalo na kay Ate Shai. Sir Jeans Okendo, shout out po sa'yo. Sir Jose, Kuya Tuto, no? Kuya Toto, kumusta po? Yan, salamat po. So, ayan, no? Magpapatuloy po tayo, pero habang naglalakad tayo, kasi nagpapahinga muna tayo dito ngayon. Hanap ako ng pwesto kasi sobrang init. Delikado kung masurahan ta sa init, no? Yan, ito. Dito medyo dirilandong. Upo muna tayo. Makikipag-usap ako kay Peter. Yan. Ayan, kumusta po kaibigang Peter, no? Ako po yung nagpapasalamat dahil sinamahan niyo po ako, no? Nandito po ang aking mga kaibigan na si Gary. Sama ko po siya. Si Peter, sumama na din. Kasi itong paglalakad ko ngayon, medyo marami talaga tayong kahaharapin na delikado. Kasi maraming tao dito na mapanganib. At meron ding mga anting-anting. Yun yung problema, no? Lalong-lalo na kung normal ka na pupunta dito sa bundok, wala ka pong dalang panangga, luoy ka, no? Buti na lang sana kung may gabay ka, pero yung mga gabay ilan lang po ang mabigyan yan, no? Tungkol naman sa gabay, nakita po ni Peter, no, na may isang ma-impluwensyang tao ngayon na kakalungkot po kasi nakita po niya na may gabay po siyang itim. Alam niyo po ba yung gabay na itim? Kasi may gabay man na mabuti, meron ding gabay na itim, no? Pero ang taong ito mayaman, maraming pera. Dahil sa kasakiman niya, pasensya na po kayo kasi Bisaya jud ko, no, mahihirapan talaga kung magtagalog. Pero kakayanin ko po para maintindihan po ng mga manonood. Dahil po sa kasakiman niya, dahil sa pera niya, dami niya pera, milyon, bilyones, gumawa po siya ng paraan para magkagabay siya gamit ang kanyang pera. Ngayon, ang gabay na niya ngayon, gabay po na itim. At alam niyo ba na yung mga gabay na yan, delikado. Kasi hindi po maganda ang intensyon ng mga gabay niya, no? Ang gusto ng gabay niya, saktan ang mga tao, saktan ang mga kalaban niya, kasi ang mga gabay na demonyo ay natutuwa po na makapanakit ng tao, makapatay ng tao. So parang yun na din yung nila, pagkain nila eh. Parang isa na yung tagumpay para sa kanila. So ayan, no, makikita natin, no, na nalalaman natin dahil meron pa po siyang plano, no. Sana hindi siya magtagumpay, yung mga kaibigan ko. Tutulong po sila kasi ako humingi talaga ng tulong na kasi sila naman yung may mga kakayahan talaga na makita ang mga gabay na itim na to. Kailangan po na mawasak at mapalayas itong gabay niya na itim. Kasi maitim din ang budhi ng taong gustong magkaroon ng gabay, no, pinipilit niya na magkagabay siya. So ayan, may gabay na siya ngayon. Kaya abangan natin kung anong gagawin niya kasi may plano yan eh. At ito yung pakiusap ko sa aking mga kaibigan na depensahan yung taong gustong saktan ng taong ito, no? Kakausapin po natin si Peter, no, habang nakaupo tayo, nagpapahinga tayo dito. Ayan, Peter, no? Peter, pwede bang mapaalis ang gabay na yan sa taong yan? Kasi yung gabay na ginusto niyang mapaksa kanya, isa yung gabay na demonyo, Peter. So meron ba tayong paraan para
mapaalis yan, kaibigan, kasi ito naman yung ito talaga yung mission natin, ikalabanin yung mga masasamang gabay, masasamang elemento, no? Dahil may ilan kasi no na walang kakayahan ba, tulad nila ng mangkukulam, kaibigan, ako po yung humingi po sa inyo ng tulong kasi marami po talagang nahihirapan, no? Lalong-lalo na sa mga banggiitang mangkukulam na ito. Napakarami pong pinahirapan na tao, kaibigan. Opo. Ayan, no, sabi ni kaibigang Peter, yan, tutulong talaga si Peter. Ako po, tutulong talaga si Peter, no, sabi ni Peter, wala talaga silang ibang hangad kundi makatulong sa atin, no. So gagawa sila ng paraan para mahadlangan ang mga masamang balak ng mga itim na mahika. So ako po ay meron din po akong gabay, no, kasi maraming gabay kasi, no, pwede niya na mapamana sa iyo. Meron ding gabay na kusa talagang lalapit sa iyo, no. Itong gabay ko kasi tulungin talaga ito, no, maawain. At may mga yan sa mga mission ko, palagi po talaga siyang gumagabay, no. Kaya hindi po ako talaga kahit saan po ako nagpupunta-punta, no, kahit sa sulok pa, makatulog man tayo sa gubat, hindi po ako nag-aalala kasi meron naman tayong tagapagligtas, no, unang Panginoon tsaka yung mga kaibigan natin. So ayan, no, mas mabuti kasi na may gabay ka na magkasinabot yun mo, lalong-lalo na sa mga mission mo. Yan ay tutulong at tutulong talaga yan sila kahit anong mangyari, no. Kasi ilang beses na din po akong napahamak, no, nung bata pa ako hanggang ganito pa, nakasunod pa rin yung mga panganib ba, no, panganib. Pero hindi ko talaga minsan kasi yung mga gusto pong umatake sa atin ay bigla na lang po silang parang kung kuan ba, matumba, meron silang mapapahamak sila. So iyon na pala, yun ay gabay ko na pala, no. So nagpro-protection po siya, no. Kapag meron kang mabubuting gabay, pro-protectionan ka po nila sa mga kamay ng mga demonyo na gusto pong umatake sa iyo. So meron naman din po klaseng gabay na ayan, sila po ang pipili sa inyo. Maganda po yan, mula sila po ay pipili sa inyo, lalong-lalo na po ay meron kang mabuting puso. Pero meron din gabay na masama. Yung muna delikado, may mga gabay din na masama, lalong-lalo na depende po sa mga gabay na gusto niyang depende sa ugali ng tao, no, kasi may masama na tao at ayan, lapitin po yan ng mga gabay na demonyo, kaya delikado po sila. So kailangan po iyang mapuksa talaga. So ayan, maraming pagpaplano, kaibigang Peter. So ano pong plano ng maimpluwensyang tao na to, no, sa ating kay Tatay Digong po? Ay grabe, no, mapanakit talaga ang gabay na itim na to. Gusto talagang mapatumba nila, no, si Tatay. Kaso si Tatay, nakita din pala ni Peter na meron din po siyang gabay, no. Ako bilib na talaga ako, kasi may panangga pa si Tatay, may gabay din siya, pero yung gabay niya po ay hindi naman po masama, no? So Peter, humingi ako ng tulong, Peter, kahit sino-sino sa kanila, Peter, no, basta may mabuting puso, Peter, tulungan niyo po sila. Doon tayo sa may mabubuting puso, kasi marami na pong mapanlinlang ngayon ng kunwari ay concerned sila sa mga tao, pero hindi naman talaga, no, parang nagpapakita lang sila ng kabutihan, pero sa panloob nila masama pala sila. Kaya ito yung maganda, kasi nakikita ito ng mga kaibigan naming duwende. Hindi makakatago yung taong mapagkunwari sa kapwa, no. Kung masama ka, makikita ka talaga nila, at kahit anong kabutihan pa na magkunwari ka na mabuti kang tao, pero sila
hindi mo sila malilinlang. Kaya ayan, maraming salamat kaibigan. Opo. O ayan no, gusto talaga nila na ayan no, makitila na ng buhay. Napakasama ng gabay na yan kaibigan. No? Itong gabay na itim kasi, mga gabay na itim, ano yung gusto nila, meron kasi yung mga gabay, may pagtulad din yan ng tao. Parera na kung sa tao nga, mukhaon sila, no? Kain din sila. Pero yung ilan na gabay na masama, nangiinom sila ng dugo. Kaya nga, yung paggawa ng masama, yun yung ano nila talaga, yun yung masaya sila dyan na makakagawa sila ng kasamaan. So ayan, kaibigan, meron, opo, ayan, meron po akong tanong, no, kasi yung mangkukulam po na nabangga nyo po kaibigan, kumusta na po siya ngayon? Kasi alam ko na kaibigan parang nakakahalata na yata yun siya kaibigan, kasi wala nang, hindi na tumatalab yung mga itinamahi kanya kasi minalaan nyo na ng visa. Kaibigan, kumusta na po siya kaibigan ngayon? Opo, ay. Itong mangkukulam na to, matapang. Sabi ni kaibigang Peter, sumatapang talaga ang mangkukulam na to, no? Parang hindi pa ayaw talagang sumuko, no? Parang gumawa pa siya ng paraan ba? Yung paraan na talagang yun yung last bala na niya, no? Parang ayan, hindi pa talaga daw siya sumusuko. Kaso, ang nakakatawa po dito, kasi si Peter, no, ay winala na niya ng visa yung mga itim na mahika, yung mga manika niya doon sa kanyang kubo, no, kasi itong mangkukulam nito nakatira ito sa gubat. So meron siyang murag na siya kuan ba, na siya taguan na lugar, no, kung saan yung lugar na doon siya ng kulam ay lupain niya po yun. Pero may bahay itong mangkukulam na to sa syudad, no, kaya itong pangkukulam niya patago po ito na ginagawa niya. Kaya patuloy pa rin siya sa kanyang gawain. So kung sabi ni Peter, kapag hindi po siya tumitigil, no, magsisi siya. Kasi binibigyan pa siya ng pagkakataon ng mga kaibigan ko, hinahayaan pa siya. Pero wala nang visa yung mga ginamit niya ngayon na mga itim na orasyon niya para sa mga kinulam niya, no? Opo kaibigan. So hindi lang pala si Miss Chris Aquino yung gusto niyang kulamin, napakadami kasi itong mangkukulam nito. Sobra pong mainggitin talaga at sobrang yapang ng mangkukulam na to. Gusto niyang abutin ang hindi kaya niyang abutin, no? Kasi marami po siyang nakikita sa paligid na mayayaman, no, na mas aangat pa sa kanya, kaya gusto niya po ito na ganun din siya, gusto niyang maabot, kaso di niya kaya kinukulam niya po yung tao na naiinggitan niya. Napakasama kaibigan. Tuloy po ang pagtulong natin, hindi pa ito yung mission kaibigan, marami pa tayong mission na dapat nating tutukan at pagdagumpayan kaibigan. Kaya hingi po ako ng tulong, kasi itong mga taong maimpluwensya na to talagang inalay na nila ang kanilang kaluluwa, no, sa mga itim, no, mga kaaway. Desperado na, gumagamit na sila ng makademonyong mga gawain para lang sila yung maghari dito sa mundo. Tuloy tayo kaibigan, kayo na ang bahala, kayo ang magpasya,
ako po'y humihingi lang po sa inyo ng tulong, kaibigan. Pero nasa sa inyo pa rin po ang pasya nito. Pero alam ko na wala kayong ibang hangad kundi makatulong, pareho tayo. Gusto nating tumulong sa mga taong walang kakayahan, no, na labanan ang mga ganitong klaseng mga tao. So ayan, no. Opo. So sabi ni Peter, opo, magdasal po tayo. Magdasal tayo ng taimtim. Hugot nga pagdarasal po. Yun yung hiling at sila na yung bahala. So ayan, hanggang dito na lang po muna, no. Ako po'y tutuloy na po. Tutuloy po ako, no, doon. Hanggang doon tayo. Hindi ko na alam kung makakauwi pa ako ngayon. Kasi malayo na itong narating ko eh. So ayan, ito yung mga chocolates ko na dala para to sa mga kaibigan ko. Tapos meron po ako sa bag. Ayan, oh, mahilig ito sila sa hopya. Ito na po yung hilig ng aking mga kaibigan ngayon, yung mga hopya na matatamis. Tsaka yung mga chocolates. Wihala. Ayan, tingnan nyo. May prutas. Wala namang hinog dito. Ay, binigyan ako ng mga kaibigan ko. Maraming salamat po. Salamat mga kaibigan. Naisip ko kasi na gusto ko kumain ng bayabas. Kaso, mahilig kasi ako sa hinog ba. So, ayan. Nilagay nila. Napakabait na aking mga kaibigan talaga. So, ayan. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po muna. Maglalakad-lakad po ako. Hanggang doon tayo. Ayan. Baka mawalan na po ako ng signal, no? No. Kaya natin ito. Alam kong maraming kulto dyan. So, mapapasabak yung mga kaibigan natin ngayon sa labanan, no? So, nandito naman po sila. Di nila ako iiwan, no? Sama-sama kami. So, yan. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muna. Yan, kakain muna po kami. Aking mga kaibigan. Kakain sila ng chocolates. Tapos, kakain ako ng bayabas. Yan. Thank you po. Maraming salamat. Magandang gabi po. Umaga na pala, no? So, mag-aalauna na po ngayon. Nagising po ako, no? Kanina kasi nakatulog tayo. Pero nagising ako dahil tungkol po sa panaginip ko na masamang panaginip ito. So, si Peter po, may usap po kami saglit dito. Ayan, meron siyang sinabi sa akin. Kaibigan, pwede po ba nating itong ipaalam sa ating mga nanonood po, kaibigan? Ang mahalagang sasabihin ninyo? Yan, no, may mga panganib po na paparating, no. So, yan talagang masamang balita ito dahil meron, sabi ni Peter, meron daw paparating na lindol, no. Hindi naman sinabi ni Peter kung gaano ito kalakas, pero gusto ni Peter maghanda-handa tayo dahil malapit na po itong mangyari po. So, mag-pray pa rin tayo, no? Hindi pa rin tayo susuko sa pagdarasal. So, ayan, maging handa at huwag tayong matakot dahil ang takot ay sa isip lang at saka magpapanik tayo kapag tayo ay matakot, no? Kailangan maging handa tayo. Wala pa rin makakatalo, no, sa ating pagdarasal. Opo, kaibigan. So, ayan, sabi pala ni Peter, no, na ayan, meron daw isang politiko, no, na ito daw po ay mapaparusahan, no, dahil po sa kanyang paghakot ng pera ng kaban ng bayan, no. At so, ayan, nakakalungkot man, no, pero
sabi ni Peter ay mahahatulan po siya ng kamatayan talaga dahil maraming ebidensya po sa kanya. So, talagang limas pera talaga siya sa kaban ng bayan, no? Kaya mapaparusahan daw ito, no? At paparusahan daw ito ng kamatayan. Ayan, no? So paano na yan, no, kaibigan? Hindi makakasalba yung pera na ninakaw niya. So, ayan. Sino kaya ang taong ito na Sino kaya ang taong ito na napakasakim talaga, no? Kung mapaparusahan siya, sabi ni kaibigang Peter, at mapaparusahan siya ng bitay, ayan. Malalaman natin ito kasi mababalita naman ito talaga, no? Matrending ni siya sa social media, no? So, hintay-hintay lang tayo dahil good news ito dahil yung mga sakim pala, no, sa pira, sakim sa pwesto na ngayon ay naghahakot ng pera ng taong bayan ay meron palang kapalit ito, no? Meron pala silang karma na darating, kaya relax lang ang mga tayo, no? Wag lang tayo masyadong magpa-stress, magpadala sa galit dahil itong taong ito na number 1 sa korupsyon ay talagang bitay ang kanyang aabutin, no? Dahil yung mga tao sa kanya, mga tao talagang kuyugin talaga yung taong ito na nasa politiko, no? Talagang mamamatay talaga siya. Ito talaga yung kapalit ng kanyang pagtatago sa kabila ng kanyang pagpapakita ng parang nagbabait-baitan siya kunwari, pero malaking kurap pala ang taong ito, no? At sabi ni Peter, meron daw itong plano na lumabas daw ng bansa pagkatapos ng halalan, pero mahaharang naman daw itong politikong ito, kaya madadaki po siya. So yan, salamat kaibigan sa sinabi mo ngayon. Magandang balita po ito, no? Opo. So ayan, no, sabi ni Peter, nakakalungkot po ay pinag-iingat po kayo ni Peter, no? Kung pwede po ay huwag na lang po tayong lumabas, no? Lalong-lalo na po ngayon sa gitna ng gabi, no? Kahit gabi araw, hindi na po safe ang panahon natin ngayon dahil hindi na po natin alam ang takbo ng utak ng mga tao dahil po yung mga halos ngayon ay lulong na po sa droga, pati mga bata dinudroga po, no? Kaya nababalitaan ninyo, ito ni sinasabi ito ni Peter na may mga massacre talagang mangyayari, no? Kung naalala nyo po yung vlog, yung sinabi ko sa inyo, yan, natupad po. Meron talagang mga pagpatay, pag-rape, nakawan, no? Na mangyayari, at hindi lang po ito, marami pa pong mangyayari po na masama dahil po sa drogang ito, na dapat talaga matuldukan na po talaga ito dahil hindi po tama ang mag-drugs, no? Kung sinasabi nila ito'y pang pagising lang, hindi daw ito, kung magda-drugs daw, hindi daw ibig sabihin na drug addict na yung tao, kasi ito lang daw po ay pang pagising. Totoo ba ito, kaibigan, no? Ito pa ay pabor ba ito sa iyo, kaibigan, na ang dahilan na to ay pang pagising lang? Opo. So yan, sabi ni Peter na kailanman ang droga talaga hindi daw talaga ito nagdudulot ng kabutihan sa tao. Dahil kapag ikaw daw ang gumagamit nito, maapektuhan po ang
iyong isip at ikay mababalisa at marami ka ng mga naiisip na masama, no? So hindi talaga dapat iwasan talaga yung mga bawal na gamot talaga. So ayan, salamat po kaibigang Peter, kami po ay mag-iingat, no? Mag-iingat po kami kaibigan, lalong-lalo na po ngayon na ang dami pong mga taong, dami pong kriminal ngayon na nagsislapasan po, no? So ayan, kaya lang po meron pong mga nakamotor po dito, no, at mga armado po sila. Kaya mga bata po ay natatakot po kaibigang Peter, ay tulungan niyo po kami dito, proteksyonan po niyo po kami, lalong-lalo na po yung mga bata. At kung ano pong mangyari, no, ay hindi po namin agad-agad sila mahakot, no, kasi isa lang po yung motor na umaandar sa amin dito, no. Kailang kung may kaguluhan kasi na mangyayari, ay meron na kaming plano, no, na team ko kung saan pupunta sa safety na lugar, no. At maraming salamat po Peter, no, dahil tinulungan po niyo po kami kaibigan. Opo. So yan, sila po daw ay tutulong, patuloy silang tutulong sa atin, no, lalong-lalo na po, no, na marami na pong gabay, mga itim na gabay ngayon na nagkakalat po, no, at parang pinupuntahan po nila yung mga taong talagang itim na ang budhi, no. Mas madali na lang nilang mautos-utusan yung taong yun kasi ginagabayan na po sila ng mga itim na gabay at delikado po sila, no, dahil gagawa po sila ng mga karumal-dumal, no, tulad nila ng mga pagpatay. Kaya mag-ingat tayo dahil lalabanan natin yung mga masasama, lalong-lalo na po yung mga itim na gabay, na yun po yung mission namin ni Peter, na sugpuin sila. So yan, hanggang dito lang po muna, no. Mag-ingat po kayo. Naririnig ko na po yun, no, yung mga para pong may mga aswang na po sa paligid sa ganitong oras. Alas 12 na po, mga alas 12:59 na po, mag-aalauna, 1 minute na lang para mag-alauna, so buntag na. So ayan, maraming salamat po, no. Bukas po mag-a-update po kami, so mag-ingat kayo, ingat kayo, wag na pong lalabas kung wala namang kailangan, wala namang bibilhin, stay na lang po kayo sa bahay, no. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Nakakabahala po itong pinarating ni Peter sa atin, no, dahil po meron pong pagbabanta sa buhay ni VP Sara ngayon. At sana po talaga, no, hindi magtagumpay ang taong ito, dahil po tumaas ang ratings, no, ng mga Duterte ngayon. At ito'y nagbigay po ito ng pag-aalala sa mga kalaban niya. Nagiging desperado yata yung mga kalaban, no. At talagang si VP Sara ngayon ay namayagpag talaga, no, ngayon. So ang makikita nyo dito na sigurado na talaga yung mga tao sa kanilang pinipili na maging leader. So ayan, kaibigang Peter, ako po yung humingi po ako ng protection para po kay VP Sara, at hindi lang po si VP Sara, pati po kay BBM, no, na sana wala pong pagkainitan, no, na mangyayari, kasi kapag magkainitan na sa politika, makakalimot ang tao, makakagawa po ng mga krimen, no. So sana po maging maayos ang takbo ng halalan na to. So, kaibigang Peter, excited po tayo, no, dahil
ito palang mga politiko na sobrang sobra po ang kanilang mga ginagawa na pangungurakot, panglimas sa mga pera sa taong bayan, ay meron palang kabayaran. At ito'y hahantong sa kanilang kamatayan, lalong-lalo na mapapatunayan po na kung talagang sobra-sobra na ang kanilang pagnanakaw. So, meron ng may hustisya para sa mga tao. So, ang daming excited nito kasi gustong-gusto talaga nilang malaman kung sino kaya ang taong ito. Dahil mabibigla po ang lahat at magiging trending po ito sa buong mundo. Ang taong ito na bibitayin. Kaya maghintay-hintay lang po tayo ng mga balita dahil mabubulabog po at mabubuking po talaga ang taong ito. Karamanan niya ito. Kaya dapat harapin niya kasi wala naman siyang awa sa mga tao, no? Na yung pera ng mga tao ay ninanakaw niya sa kaban ng bayan at saka nagkukunwari pa siya na siya ay mabuting tao pero sa likod ay demonyo pala. So, ang taong ito mamamatay tao din. Kaya niyang pumatay para sa kanyang posisyon. Napakadumi na talaga ang politika ngayon at lalong-lalong napakaluwag na ng batas ngayon. Ang dami pa rin nare-rape, kaibigang Peter, dito. Opo, kaibigan. So, ayan, no? Labis po ang kalungkutan ng ating mga kaibigan dahil po sa mga nangyayari ngayon. Ito mga kaibigan kong duwende, naawa po talaga sila, lalong-lalo na po na mayroong mga batang may mga anghel na pinapatay, pinaabuso, pinagsasamantalahan. Ito po ay galit na galit talaga ang ating mahal na kaibigan, mga duwende. Kasi wala pong kalaban-laban yung mga taong biktima dito. Dapat mawala na talaga yung mga drug addict na yan. Ayan kaibigan. Meron po din po akong katanungan tungkol po ito kay Claire Castro kaibigan kasi meron pong nagpapatanong. Kasi daming galit din si babaeng ito kasi ano ba talaga kaibigan? Nagsasabi ba talaga siya ng totoo yung mga sinasabi niya? Kasi kaduda-duda po ang mga sinasabi niya. Tatanong ko lang po kung may katotohanan ba yung mga pinagsasabi niya po. Oo, may halong kasinungalingan. Yun lang po ang gustong malaman ng tao kung totoo ba itong si Claire Castro. So, sabi pala ni kaibigan na itong si Claire Castro delikado din, no, dahil masisibak din ito sa pwesto niya dahil hindi daw siya sasabi ng mga kasinungalingan, may pagsisinungaling siyang sinasabi, no, parang hindi tama kung ganitong klase na yung ibang leader, no, na grabe, no? Walang takot, handang magsinungaling sa taong bayan, no, para lang mapaikot-ikot nila ang mga tao. Pero yung mga tao gising na kasi sila sa katotohanan at nakikita po nila kung ano po ang nangyayari. Kaya nga po napakadami na po, no, ng mga tao ngayon na talagang hindi na sila magpapabudol pa at babawi po ang mga tao, lalong-lalo na ngayong halalan, ngayong eleksyon. Makikita natin kung sino ba talaga ang mananalo. At yung mga mayayabang na nasa Malacanang, iiyak sila dahil ilang araw na lang po ay mawawala na sila sa kanilang pwesto.
tatanggalin na ang mga kurap. So, yun yung, kasi sabi ni Peter, yun yung ang mananalo dito. Yun yung mga talagang pinili at mabubuting leader. Itong mga kalaban ngayon, pinipilit po nila no, na makuha po ang intensyon ng tao ngayon. Kaya mababalitaan natin, meron po silang gagawin no, na para mabaling po yung intensyon ng mga kababayan natin. So ayan no, ito po ibabala din po sa mga OFW, lalong-lalo na po sa inyong boto, na bantayan niyo po talaga dahil itong sinabi ni Peter, meron talaga magkakaroon po daw talaga ng dayaan ngayong eleksyon, lalong-lalo na po sa online voting na mabilis daw itong manipulahin talaga ng mga taong sakim. Opo. So ayan, yan, no? Malinaw po yung sinabi ni Peter, no? Na ayan, meron pa rin kaguluhan na mangyayari, pero hintay-hintay lang tayo dahil hindi matatagalan dahil mababalita din ito. So hindi lang ito sabi ni Peter, no? Pero tayo na mismo ay makakabalita. At tungkol naman po ito sa politiko na mapaparusahan po siya ng kamatayan dahil may mga ebidensya po, no, na may mga ebidensya po laban sa kanya, at malinaw pa sa sikat ng araw yung mga ebidensya na yun yung magpaduot sa iya, kaya mahahatulan po siya ng bitay, no? Kaya hintay-hintayin po natin, no? Dapat lang talaga ito, Peter, sa mga taong napakasakim, no? Talagang limas pera lang talaga yung gusto nila sa posisyon nila. Tuoy ang mga taong bayan ba? Opo. Grabe, no? Ngayon, bababa po ang presyo ng bigas. So, kung meron tayong pera, no, mag-stock tayo, no, ipon tayo ng bigas, kasi alam naman natin pagkatapos ng eleksyon, babalik at babalik yan sa mahal. So ayan, no, ang dami nilang mga ginagawa ngayon para tumaas uli ang ratings nila. Kaibigang Peter, ano po ang masasabi ninyo po dito sa biglang pagbaba ng presyo ng bigas, kaibigan? So ayan, sabi nga, tama nga si Peter, ngayon lang daw yan, pero pagkatapos ng eleksyon babalik uli at magmamahal uli ang bigas. Kaya lang, no, kahit pa ipamigay na lang niya yung bigas, hindi pa rin siya mamahalin ng tao, no? Kung maiisip mo, bakit ngayon lang? Ngayon pa lang niya gagawin yung kailan sumadsad na ang ratings niya. So halata, 'di ba? Kaya nga, wag na po sana magising na po yung lahat ng tao ngayon dahil nasa critical na sitwasyon ng ating bansa ngayon, lalong-lalo na po na ang dami-dami na pong krimen. Sabi ni Peter, hindi lang po mga masaker yung mababalitaan natin, marami pa. Ingatan natin yung mga bata dahil target ng mga adik yung mga bata talaga ngayon. Kaya safety na, maniguro na ta sa kaligtasan sa ating pamilya, lalong-lalo na yung mga pamilya natin, dahil hindi natin alam kung anong takbo ng isip ng tao ngayon dahil sa droga. Grabe, no? Sana maging maayos po ang lahat, lalong-lalo na po sa darating na halalan, at sana po tanggapin kung sino man yung manalo, no? Sana maluwag na tanggapin yung kung sino man ang manalo, no? Sana walang galit sa puso, no? Sino mang matalo, dapat tanggap dawato nila, dahil kapag hindi ka tumanggap ng pagkatalo, ay yan, problema talaga yan.
Ugali na talaga yan. Kaya mag-ingat tayo. So ayan, hanggang dito na lang po muna. So ako po humingi po ng tulong po kay Bigang Peter na bantayan niyo po si Vicky Sara, lalo na po na meron pong nagbabanta po sa kanya, at alam ko po na meron po siyang gabay na mabuti, no? Dahil nakikita ko po na meron pong gabay si Sara Duterte. Kaya hindi po takot si Sara kasi alam niya protektado siya ng Panginoon, no? Kahit meron pong ilang beses na pong may nagbabanta sa kanya, talagang nananalig pa rin siya, no? At hindi pa rin siya nagpadaig sa takot dahil alam niya kung ano yung pinaglalaban niya dito. So yan, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat. Magandang araw po sa lahat. Pag-usapan po natin ngayon si Miss Chris, no? Miss Chris Aquino, kasi itong mga kaibigan ko ay meron pong may nakikita po ang aking mga kaibigan, no? Isang masamang balita ito para kay Chris Aquino dahil bilang po iisa ang nagkulam sa kanya. Madami po. Siguro ito'y naging kaalitan niya. Pwedeng artista, pwede ding ordinaryong tao pero mayaman. Sama-sama na sila at iisa ang takbo ng utak ng kalaban ni Chris. So, posible, no, na hindi lang iisa ang mangkukulam. Marami sila. Kaibigan, itatanong ko po kung pwede pa ba itong, kasi kaibigan, no, hindi lang iisa ang kalaban dito, marami, no? Marami siguro itong sabi kasi ni kaibigang Peter, pakinggan muna natin na para malinaw, no? Kakalungkot naman kaibigan, no? Ako po yung nalungkot sa mga balita na sinabi ng ating mga kaibigan, no? Dahil hindi lang isa mangkukulam, kasi yung isa mukhang nadihado na yun pero may isa, dalawa, tatlo, marami siguro lahat ng nasaktan ni Miss Chris Aquino ay isa lang takbo ng kanilang utak para si Miss Chris ay talagang tukoy talaga nila dito ang pahirapan ng tao. Tungkol sa karamdaman niya, merong sakit talaga si Miss Chris, no? Pero meron ding posible din na meron ding sumasalbahe kay Chris. Meron talaga siya, sabi ni kaibigan Peter, meron talaga siyang sakit, no? Totoo yan, may sakit talaga siya na doktor lang ang makakagamot. Kaso meron ding umaatake sa kanya na masamang elemento, mga mangkukulam, ay hindi lang po iisa, kasi may nabasa ang ating mga kaibigan dito. Kaibigan, no, talagang di matukoy-tukoy ang sakit na ito dahil mga itiman ang gumagawa nito sa kanya. Gusto nilang pahirapan ng tao. Kawawa naman. Alam po ng kaibigan nating duwende na hirap na po si Miss Chris ngayon, at sana po ay tuluyan ang matapos ang itiman na itong nagpapahirap sa kanya ngayon. Hindi lang pala iisa yung mangkukulam. Yung isang mangkukulam, nabangga na ito na ating mga kaibigan kaya umalma na ito, no? Nag-relax na kasi alam na ng mangkukulam na merong kakaibang bumangga sa kanya, pero di niya matukoy kasi itong mga kaibigan nating duwende ang bumangga sa kanya. Kaso may nakita pa ang ating kaibigan, no, na hindi lang pala iisa, ang gumagawa. Marami sila ng mga nakaalitan niya, mga nakagalit. Kakalungkot naman, no? Pakinggan natin ang ating kaibigan kasi meron siyang importante din sasabihin, no? Opo. So, ayan, malinaw dito
ito, no, na hindi ano talaga, no, talagang disidido ang mga gumawa sa kanya nito. Grabe, walang mga awa. Hirap na nga yung tao. Kasi itong pangkukulam, gawain talaga ito, no, ng mga inggitera at di nila kumpiyansahan na kasi nakakamatay ito pag di nagamot ang pasyente. Wala namang mawawala kung maniniwala, pero di natin mapipilit sila kasi may mga kanya-kanya namang opinion. So ito, sinabi sa akin ni Peter. Opo, kaibigan. Salamat kaibigan, no, sinabi ni Peter talaga, no, kung ano talaga ang punot dulo. Malinaw. May nakabangga pala itong mayaman si Chris, no, kaso po may kaalaman ito sa mga ganitong pamamaraan na kulam kasi sa lugar daw nila na yung nakabangga ni Chris, ang daming mangbabarang doon eh. Kaya itong nakaalitan ni Chris ay matindi ang kaalaman ng taong nakaalitan niya. Hindi lang iisang tao, meron pa. Diyos, kawawa, pinagkakaisahan ito. Talaga siya. Pinagkakaisahan pala siya talaga, kaibigang Peter. Grabe. Walang mga awa ito. Hindi marunong magpatawad sa kapwa. Tao lang naman sila. Ayan, no. Dili kita magkumpiyansa karong panahon na. Lalong-lalo na hindi natin lubusang kilala yung tao. So, posible po pala, no? Sabi ni kaibigan Peter, posible na may bagay itong nakuha na pagmamay-ari ni Miss Chris. Kaya mas matindi ang epekto ng kulam sa kanya. Kaibigan, tulungan niyo po. At magdasal tayong lahat para sa kagalingan niya. Marami po mga taong nagdadasal, no, para sa ating mahal na si Miss Chris Aquino, kasi nakikita po ng tao na hirap na po siya sa kalagayan niya. So ayan, salamat kaibigan. Opo. Talagang sinalaysay talaga ngayon ito ni Peter. Opo. Ayan. So sabi na kaibigan, itong si Chris talaga may pagka-strikta, no? Binasa ni Peter si Miss Chris, no? Kung ano ba talaga, bakit madami siyang kagalit, no? So ito talagang si Miss Chris daw may pagka-strikta, maldita ito, pero mabait naman daw ito, no? May mabait naman daw siyang ugali. Siguro ganito talaga lumaki kasi siyang may kaya sa buhay ba. Kaya di maiiwasan na magkaroon siya ng kagalit o alitan. Lalong-lalo na sa kanyang mga kaibigan o nasa paligid niya. Kaso nagkataon lang talaga na gusto siyang pahirapan ng mga naging kaaway niya. At matindi ito kasi itong taong ito na galit pa rin po sa kanya, at kahit pinapanood niya ito na nahihirapan dahil sa mga update nito sa social media, ay sa kalagayan niya ay nagawa pa rin niyang maging masaya. Salbahe ito salbahe. Sa kabila ng ginawa niya, siguro madami namang nasaktan si Miss Chris, pero sana naman hindi naman ganito. Matagal na itong naghihirap Kung iisipin natin, itong si Chris, matagal na po siyang nagpapagamot sa ibang bansa. Nakarating sa US upang doon gamutin, pero nananatiling may sakit pa rin.
Kaya dito na tayo magtaka. May posible talaga na merong sumasalbahe sa kanya. Walang mawawala, hindi tayo maniniwala. Pero ang Diyos lang talaga ang nakakaalam sa lahat. Mahingi ako ng tulong pa rin, no, sa ating mga kaibigan, dahil hindi basta-basta, no, mga banggiitan ito no. Manggiitan ito, di ko babanggitin yung lugar kasi tukoy ng mga kaibigan natin kung saang lugar ito babae at lalaki yung mga gustong magpapahirap kay Chris, no. So ayan, so tutulungan natin ito kaibigang Peter, no. Hihingi ako ng tulong sa inyo kasi yung isang mangkukulam dihado na yun kasi nabangga na yun ni Peter. So ayan, tutulong tayo, magdasal tayo, wala pa rin makakatalo, no, dahil ang Diyos lang talaga ang nakakaalam. Pero mag-pray tayo at saka tutulong ating mga kaibigan, no. Salamat po. So ayan, nagpabot ng sabi po si Peter, mag-ingat po kayo, mahal na po namin kayo, maraming salamat po, at update tayo maya